So hello guys, welcome back. So pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa expansion valve. So wala nang intro again. So ito, may dalawa tayong expansion valve. Ito ay isang thermostatic expansion valve. So bagong lahat, so alamin natin kung ano itong mga parts ng expansion valve. So ito, sensing valve. Ito, capillary. Ito, diaphragm. Ito, outlet. Ito, inlet. Ito, balancing or equalizing. So ito, yung sa loob niya, kagaya nito. Yung sa loob nito ay kagaya nito guys. So superheat adjustment. So ito pa pala, sa loob nito mayroon tayong ito orifice. So may orifice tayo. Tapos sa loob niyan, dahil dito ngayong inlet, andyan yung strainer. So may strainer tayo at ito yung orifice natin. So dyan dumadaan yung refrigerant natin. Okay. So ayan. So paano ba malaman yung basic? Sabi nga, i-explain natin. Let's try to explain sa pinaka-basic na paraan. So, sabi ko nga, pinaka-basic. So paano ba malalaman yung kung gumagana pa na expansion valve? So number 1. So lagay natin to. Number 1. So ayan guys, kung makikita nyo yan, ayan guys, ito sa orifice, ito, diba yan, tingnan nyo, yan, may gap siya, tingnan nyo ha, subukan kong itiin. Yan, dumidiin, diba? Yan. Diin, bitaw, diin, bitaw. Dahil ang nagtutulak dyan yung diaphragm. Ibig sabihin, yung diaphragm natin may laman pang refrigerant dyan, may pressure pa. So ayan, tinutulak niya yan. Ayan. So ayan, tinutulak niya yung orifice natin. So ganyan. So what if madalas nagkakaroon ng leaking sa diaphragm, o kaya dito sensing valve, o kaya dito sa capillary, kasi nagbabibrate, nagagasgas doon sa mga tubo. So what if sumingaw na, wala nang laman. So pag wala nang laman, kagaya nito guys, yan, tinanggalan ko ng sensing valve. So yung refrigerant dyan sa loob ng capillary at saka diaphragm at saka sensing valve, wala na. So makikita nyo, wala na rin yung kahit bitawan mo, nakadikit na siya. Wala na yan guys. Dikit na yan siya. Bakit? Kasi wala nang pressure na nagtutulak dyan sa diaphragm. Wala nang pressure, wala nang refrigerant. So pag ganyan mo yan, wala na. So ibig sabihin, pag walang nagtutulak dyan sa orifice natin, dahil yung orifice natin, so yan, dahil yung orifice natin ay, tignan mo dyan sa loob niya. So ayan, dyan banda. So ayan guys, yung sa gitna niyan, so yan ang tinutulak ng diaphragm natin. Yan, tusok yan ng parang yung needle. Yan, may needle yan sa loob. Makikita nyo yan sa gitna. So needle yan. Yung needle na yan, yan ang nagtutulak dito sa orifice natin. So depende sa pressure na binibigay, yun din ang tension ng needle natin na magtutulak yan. So dyan din nakadepende kung gaano kalaki yung ibubukas ng orifice natin at kung ilan yung refrigerant, liquid refrigerant na pakakawalan niya papunta sa evaporator. So ganyan, ganun lang kasimple. So yan lang ang pag-check, ganun lang kasimple yung pag-check guys. So
lalagay mo lang kung ganyan. So, ayan. Ayan. Oh. Kita mo yan, wala nang gap. Dikit na siya dyan. Ngayon, ito para mga sabihin nyo, kasi magkaiba sila. So yung orifice na yan ang gagamitin natin dito sa kabila. So ayan, so lagay natin dito. So ayan guys, may gap siya, mga halos 1 mm. Susubukan nating idiin. Di ba? Ayan guys. Yan, di ba? May gap. Yan. Pagbitawan ko, lalayo siya. Kasi yung needle niya sa loob, tinutulak ang orifice. So, ganyan lang. So, ano naman yung refrigerant dyan sa loob? Ano ba yung refrigerant na nagbibigay ng pressure para itulak yung diaphragm para magtutulak din yung needle dun sa orifice? Actually, yung refrigerant na yan, guys, isim refrigerant kung saan mo gagamitin. So, halos since ito, gagamitin mo to sa 404 at saka 507. So, kung anong content ng refrigerant na gagamitin mo dito, kaparehas din or halos kaparehas din. Kasi minsan yan, kagaya ng 404 at saka 507, almost the same boiling point. Yung boiling point nila, hindi magkakalayo. So, yung refrigerant na ginagamit yan para sa accuracy, halos ganyan din. Yung 507 din. Yung nasa loob. So, ganyan. Ano pa ba? So pagdating naman sa adjustment ng superheat, yan, may video din tayo dyan na para sa kung paano kunin ang superheat. Ito guys, pag clockwise guys, ibig sabihin pag ganyan naikot, pahigpit. Pag ganito, paluwag. Ang ina-adjust natin dyan actually guys, yung tension ng spring. Tension yan, tension ng diaphragm natin. Pag hinigpitan natin, ibig sabihin kailanganin niya ng mas mataas na pressure bago siya magbubukas. Mas maluwag naman, konting pressure lang, magbubukas na siya kaagad. Diba? So, ganun. So, para sa superheat adjustment. O, ganun lang kasimple. Yan. So, pagbukas nyo ng guys, pagbukas nyo ng expansion valve, okay? So, pagbukas nyo ng expansion valve, so, ayan, pagbukas nyo ng expansion valve, kung gusto nyo i-check kung gumagana pa, ganyan lang, ganyan nyo lang, so, approximately 1 mm yung layo niya, depende sa temperature. So, halimbawa, temperature nyo nasa 27 to 30 degrees Celsius. So, ang layo niyan, mostly nasa 1 mm, more or less. Mga ganyan, approximately lang. Ganyan lang kalayo. Yan lang guys. Kasi yung nagtutulak dito na needle, nakadepende lagi yan sa temperature na nasisense ng sensing valve mo. Kung anong yung temperature na nasisense niya, yun din yung pressure na tinatapon niya para pagbukas ng orifice. So sana may natutunan tayo. At hanggang muli ulit. Bye-bye.